Hello mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito yung sitwasyon mga kababayan sa Luneta. Yung Transparency and Accountability Rally ng Iglesia ni Cristo. Bakit niya yan, Mr. Maravillas, may dalang bag, luggage? Naniwala sila sa kwento ni Saldico, mga kababayan, na nag-deliver ng 25 billion sa ating Pangulo at kay Martin Romualdez. Ang bilis nila maniwala sa kwento. Ito sila ngayon as reported by a Philippine Daily Inquirer. Sa Quirino Grandstand, sabi rito, an estimated of 18,000 people had gathered at the Quirino Grandstand as of 9 a.m. for the opening of the Iglesia ni Cristo's free 3-day rally for transparency and a better democracy. Pero ayaw maniwala ng mga tao. Sabi ni Albert Laguerta, 18K na ba yan? Galing ng estimate nyo 18,000 daw mga kababayan dito. Parang masyadong kinargahan. Anyway, maaga pa naman. Tingnan natin mamaya mga kababayan kung dumami pa. Yan Ito siya. Dito, gusto namin maging mapayapa at gusto namin ipaabot sa gobyerno. Tinitiktikan daw sila. Malinaw yan, mga kasamang pulis. Pag hindi nyo ginawa, wala kaming kasalanan. Ayaw ng gulo, hindi kami. Inaako sa iyo mga pulis na tinitiktikan sila. Nagpaalam kami sa gobyerno, may permit kami. Nakipag-coordinate, huwag kami ang tiktikan to. Pinapalayas po yung mga pulis. Pumunta kayo sa pwesto nyo, wag dito. Gusto namin maging mapayapa at gusto namin ipaabot sa gobyerno na huwag silang manggulo. Trabaho lang naman po ng ating mga kapulisan at sa kanang forces na secure sila kasi may mga intelligence report tulad ng nangyari kasi noong September 21, may mga infiltrators na nanggulo. Ang sabi ng armed forces ni General Browner, nakatanggap sila ng report ng possible infiltration at baka daw tapunan ng granada ito pong rally matulad sa Plaza Miranda bombing. Sabi ko nga mga kababayan, pag nangyari yan, siguradong magkaka-stampede at maraming mamamatay. Kaya sinisecure ng ating gobyerno, gusto nilang palayasin. Talagang ang kanila pong intensyon ay hindi mapayapa. Kasi kung mapayapa po yung intensyon nila, hindi na nila kailangan gawin yan dyan. May Philippine Arena naman po ang Iglesia ni Cristo. Pwede nilang ihayag yung kanilang damdamin doon sa venue na dati na nilang ginagamit po sa mga pagtitipon para ma-accommodate po yung kanilang mga members from different provinces. May mga galing po sa iba-ibang lugar. Pero ang intention nila talaga ay iba. Hindi po public accountability and transparency, kundi i-intimidate po yung gobyerno. At ang objective nila, iluklok po si Sara. Kasi yon ang kanilang sinusupport na leader. Yung Luneta pa talaga pinili nila. At Quirino Grandstand, kasi malapit sa Palasyo Malacanang. Pero nakasil na po ang Ayala Bridge papuntang Palasyo Malacanang kasi yon ang gusto nilang targetin mga kababayan. Mag-march sa papuntang Palasyo Malacanang para tanggalin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko nga, kung naniniwala sila ng totoo sa Bible na kanila pong itinuturo, malinaw po sa Bible ang pagrespeto sa governing authorities. Ito mismo yung binabiolate nila mga kababayan. Romans 13 verse 1 to 2. Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. And they that resist shall receive to themselves damnation. Ano pa daw? For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do
that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister of God. Yung ating Pangulo pala po, minister of God. To thee for good, para sa ating kabutihan. But if thou do what which is evil, matakot ka niya, be afraid, for he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, as a revenger, to execute wrath upon him that doeth evil. Wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake. For this cause pay ye tribute also, for they are God's ministers, attending continually upon this very thing. Render therefore to all their dues tribute, to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. So kailangan daw pasakop tayo sa governing authorities. Pero tingnan ninyo, ang gusto nilang gawin, patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. The minister of God, sabi po sa Bible mismo. For good. Yan o, Tagalogin natin mga kababayan, yung Romans 13 verse 1. Up to 6. Hindi, up to 7. Para mas maintindihan natin mga kababayan, paggalang sa pamahalaan. Yan ang titulo. Dapat itong sinusunod ng Iglesia ni Cristo kasi nagtuturo sila ng Bible. Unless mali yung pagkaintindi nila, mga kababayan, sa Biblia. O baka binago nila, mga kababayan, yung katuruan para mag-fit sa kanilang gustong mangyari. Di ba? Yan malinaw po ang sinasabi, paggalang sa pamahalaan. Anong sinusupport nila? Anong grupo ang sinusupport nila? Yung mga tao, mga politiko, mga leader na walang paggalang sa pamahalaan. Ang tawag sa ating Pangulo bangag, pinagmumura, pinagbantaan yung ating Pangulo. Yun ang sinusupport nilang leader na gusto nilang iluklok. So masyadong kontra sa tinuturo mismo ng Bible. Ang kanilang mga pinagagawa, mga kababayan. Ayan sabi diyan, paggalang sa pamahalaan. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinilaga ng Diyos, at sila'y nararapat sa parusa. So dapat pala sila umarap sa parusa, mga kababayan. Sigurado sila paparusahan ng ating Panginoon sa kanilang ginagawa. They're pushing people. Ginagatungan nila yung mga tao to rebel against governing authorities. Sabi ko nga sa inyo po paulit-ulit mga kababayan, pag ikaw nandun sa pagtutulak sa mga tao to rebel against governing authorities, ang ibig sabihin yan, ang inspirasyon mo hindi Diyos, kundi ang Diablo. Kasi po ang Diablo ang unang nagrebel against God, si Satanas mismo. You see? Yan ang malinaw po. So dapat pala humarap sila sa parusa. Ang mga pinuno, sabi diyan, verse 3, ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Tulad ng mga involved po sa flood control anomalies, kaya takot na takot sila mga kababayan kasi nagsasagawa po ang ating gobyerno ng investigasyon. At ang investigasyon sa flood control anomalies po, ang nangunguna mismo yung ating Pangulo. So gusto nila iluklok si Sara para matigil na yung investigasyon. Nakita ninyo ang agenda nila? Napakasama mga kababayan ng kanilang agenda. Yan mismo ang sabi dyan. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan kanila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Isa din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos
at ito ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Iyan po mga kababayan ang malinaw na turo ng Diyos. Pero tingnan ninyo ang ginagawa nila ngayon. Baliktad lahat sa turo ng Diyos na nasusulat sa Bible. Nakita ninyo mga kababayan? Tingnan ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Despite sa mga ginagawa nila na destabilization, focus pa rin siya sa pagtrabaho. Ayan o, yung ating Pangulo. Kahapon ito, Presidential Communications Office, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mabuting kalagayan ng higit 300 na pamilya na pansamantalang nanunuluyan sa mga silid-aralan ng La Castillana Elementary School sa Negros Occidental. Matapos ang inspeksyon, pinangunahan ng Pangulo ang briefing sa La Castillana Municipal Hall kasama ang mga opisyal ng gobyerno, iba-ibang ahensya, mga lokal na opisyal upang talakayin ang agarang rehabilitasyon ng mga bayan sa Negros Occidental at ang angkop na tulong para sa mga residenteng lubhang naapektuhan ng Bagyong Tino. Naglaan si PBBM ng 95 million pesos para sa mabilis na pagpapatupad ng mga recovery efforts sa mga lalawigang apektado. Kaya mali yung mga sinasabi nila na yung ating Pangulo daw paranoid na, takot na daw. May ganyang paranoid mga kababayan. Habang sila nagpaplano, patalsikin yung ating Pangulo, tuloy-tuloy siya sa pagtrabaho, sa kanyang pagsiservisyo sa ating mga mamamayang Filipino. Kasi nga po, ministro siya ng Diyos for good, sabi sa Bible. Ang leader daw ng gobyerno ng isang bansa, ministro ng Diyos for good. Yan o. At ang sino mang ayaw magpasakop, may parusa sa ating Panginoon. So in due time mga kababayan, itong mga tao na nanggagatong ng rebellion, inciting to sedition rebellion, nasabi ko nga po sa inyo, ang rebellion po, ang inspirasyon galing po sa Diablo. Gusto ninyong basahin ko sa inyo? Ayan o. The idea that rebellion is of the devil comes from the Bible, particularly from the prophet Samuel's words to King Saul in 1 Samuel 15:23, which states, "For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is an iniquity and idolatry." Ano sabi diyan? This verse and others associate rebellion with sin. Isang kasalanan po ang rebellion. A rejection of divine authority and the opposition that began with Satan and his followers in heaven. Ano sabi diyan? Rebellion in heaven. The concept of rebellion is linked to Satan's initial rebellion against God, which led to his downfall. Rebellion on earth, the biblical narrative continues to describe how rebellion against God's appointed authorities is seen as rebellion against God himself. Examples are given of rebellion against parents, employers, in government. Rebellion as a spirit. Some interpretations view rebellion not just as a choice, but as a spirit that can influence people to act against their own best interest or God's will. Kita ninyo? Kaya yung nanggagatong pong rebellion, sedition tulad po ng ginagawa ngayon, si Congress Mio, tama lang ito. Tama lang mga kababayan na finailan yon ng CIDG, PNP CIDG ng inciting to sedition rebellion. Kasi yun naman talaga po ang kanyang ginagawa. Ano daw ang inspirasyon ng rebellion? Ang inspirasyon galing mismo sa Diablo. Kaya ito mga kababayan na gusto na magtanggal sa ating Pangulong Bongbong Marcos, ang inspirasyon po nila galing sa Diablo. Madaling sabi, hindi ako mismo ang nagsabi niyan, mismo ang sinasabi mga kababayan sa Bible. Ayan o, rebellion on earth. The biblical narrative continues to describe how rebellion against God's appointed authorities is seen as rebellion against God himself. Examples are given of rebellion against parents, yung mga rebelde sa magulang, rebelde sa kanilang mga amo at sa gobyerno mismo. Kasi nga po, ang rebellion, ang inspirasyon galing mismo kay Satanas. Si Satanas mismo ang unang nag-rebel against God.
At ang governing authorities, God's minister po siya. Ang ibig sabihin, hindi aksidente ng ating Pangulo naging presidente. Hinayaan ng Diyos na siya ang mapili bilang ating leader na dapat nating nire-respeto. Hindi yung tinatawag-tawag ninyong bangag, ngiwi. Di ba? Malinaw po. Ang mga gumagawa ng ganyan, ang inspirasyon galing sa dyablo at ito ngayon ang nangyayari right now. Pagkatapos, gusto nilang mag-people power in the guise of asking the government, demanding for transparency and accountability. Pero ang panawagan nila, Marcos resign. At pag nakaipon sila ng enough numbers of people, lulusob sila sa Palasyo Malacanang to force the president to step down. Yun po mga kababayan yung kanilang intensyon. Huwag tayong paguguyo sa kanila mga kababayan. Kasi kung totoo na accountability, transparency ang gusto nila, dapat unahin muna nila yung transparency sa kanilang ranks. Di ba po? Hindi pwede silang mag-demand ng transparency kung mismong mga miyembro nila may bahid ng kasinungalingan at katiwalian. Tama po. Ano yung halimbawa natin mga kababayan? Si Marcoleta mismo. Member nila si Marcoleta na siguradong pupunta doon at magsasalita sa ANC rally. Hindi man po siya naging transparent sa kanyang sose. Yung kanyang statement of contributions and expenditure, inamin niya mismo. Hindi niya idiniklara kung sino yung kanyang mga campaign donors. You see? Yan ba yung transparency? Ngayon si Marcoleta, member nila, Iglesia ni Cristo. Based sa Bilyonaryo reports, Marcoleta faces questions over 112 million campaign spending despite 51.9 million net worth. Sa salin niya, 51.9 million ang na-declare niya. Pero gumastos siya ng 112 million pesos nung eleksyon. Rodante claimed to have no donors for his 2025 Senate run and funded his campaign entirely by himself. Yet, he declared a net worth of only 52 million pesos when he reportedly spent 112 million in his campaign based sa kanyang sose. O, nasaan dyan ang transparency and accountability? You see, mga kababayan, unahin muna nila. Yan ang Iglesia ni Cristo, unahin muna ninyo yung member ninyong si Marcoleta. And in fact, malamang maharap siya sa kaso ng Commission on Election. Inamin niya. Tapos yung INC, suportado nila si Sara. Si Sara na queen ng non-transparency. Ayaw silipin yung kanya pong net worth. At lalo na po yung paggastos niya ng pundo ng ating gobyerno. Remember, yung kanyang confidential funds na hindi maipaliwanag hanggang ngayon. At nagtulong-tulong yung kanyang mga kaalyado para hindi matuloy yung impeachment trial. Na-impeach siya, hindi nangyari. Doon sana makikita natin kung totoo, mga kababayan, ang kanyang mga pinagsasabi, walang problema yung kanyang paggastos ng confidential funds. You see? So kung totoo na for transparency, ang Iglesia ni Cristo, bakit hindi nila sinuport ang impeachment trial para kay Sara Duterte? O di ba? Nag-rally pa sila kontra sa impeachment. Ayan ang report ng Rappler. Iglesia ni Cristo opposes Sara Duterte impeachment nationwide rally. Iglesia ni Cristo members flocked to several locations around the Philippines on Monday, January 13, for an event dubbed the National Rally for Peace. The rally of the 100-year-old, 2.8 million strong Christian church, known for its black voting practice, was held at Quirino Grandstand in Manila, Iloilo, Freedom Park, Grandstand in the Iloilo City, Plaza Divisoria in Cagayan de Oro City, and Rizal Park in Davao City, among other places. The event was held against the backdrop of the feud between President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte, who both received the INC's endorsement in the 2022 elections. The church said it was supporting Marcos' call against Duterte's impeachment. Kita ninyo mga kababayan? So nakita ninyo mga kababayan? Kontra-kontra ang kanilang posisyon. Sumisigaw sila ng transparency, pero walang transparency sa mga sinusupport nila. Lalo sa mga members nila, walang transparency tulad ni Marcoleta. Pag
umaayon lang sa kanilang personal na interes sa kanilang posisyon, okay. Ganon ang malinaw mga kababayan. O ngayon, kung talagang transparency ang kanilang habol, bakit tahimik sila sa issue kay Gutesa? Yung witness ni Marcoleta, ang testigong inaharap ni Marcoleta mismo sa Senado, pagkatapos na discovering peke yung kanyang yung notaryo sa kanyang affidavit, hindi na nagbalik po sa Senado. So kung tunay at tapat sila sa kanilang prinsipyo of transparency, ipatawag nila si Gutesa sa pamamagitan ng kanilang member na si Marcoleta at managot dapat ito sa kasinungalingan. Kaya lang, mismong si Marcoleta nag-justify pa. You see, mga kababayan, pinagluloko po tayo. Another example, si Bantag na nagtatago, member pala nila si Bantag. Gusto nila ng transparency, accountability, hustisya, o bakit hindi nila ipanawagan sa kanilang member na si General Bantag harapin yung kanyang kaso? Ito, a string of controversies hound suspended Bucor Chief Bantag, sabi dito sa report. 2022, December, ng Rappler. At ito mismo ang matindi. Sara Duterte's corruption case, crushing blow to education. Ang gusto nilang iposisyon, ipalit sa ating Pangulo, yung allergic mismo sa transparency. You see, saan ka nakakitang ganyang uri ng logic mga kababayan? Nagsisisigaw ka ng transparency, accountability, pero ang gusto mong iposisyon, sinusupport mo na mga personalities, allergic sa transparency. So, malinaw po, huwag tayong magpalinlang po dito sa sinasabi nilang peaceful rally na ang totoo niyan may seditious undertones. Parang inosenteng dasalan mga kababayan ang galawan, pero may halong politikal na mensahe laban sa ating gobyerno. So, huwag tayo pong magpapalinlang. Kaya tama po yung statement ng CBCP. CBCP warns against political exploitation ahead of big rallies. Leaders of the Roman Catholic Church cautioned over the weekend against attempts to exploit political issues in the post for extra-constitutional means in solving the country's problem, particularly the alleged systematic corruption in government budget allocation in public works. In separate statements on Saturday, a day before the planned 3-day rallies in Manila and Quezon City by two separate groups, the Catholic Bishops' Conference of the Philippines in the Archdiocese of Manila also called for truth, justice, and due process to be upheld. The CBCP statement signed by its President Cardinal Pablo Virgilio David referred to this serious allegations made by former Ako Bicol Party List Representative Saldico in a Facebook video implicating President Marcos and Speaker Martin Romualdez as alleged masterminds behind 100 billion insertions in the 2025 national budget. Na hindi man po makatotohanan kasi sabi nga natin mga kababayan, bakit uutusan ng ating Pangulo si Saldico na mag-insert? Pwede man niyang gawin direkta mismo sa NEP. Utusan lang niya si Budget Secretary Amina Pangandaman na idagdag ang 100 billion. Ang problema, kung totoo, halimbawa, sabihin pang totoo na inutusan si Saldico, illogical po na after utusan si Saldico na insert ang 100 billion, binito niya 194 billion pesos sa budget. Ano yon? Diba illogical? Nakakatawa. Nagpa-insert ka ng 100 billion pagkatapos 194 billion. Binito mo na ang sabi, ang insertions na nakawin. Bakit yung amount na gusto mong nakawin, binito mo? Di ba? Wala sa logic, mga kababayan. Sabi pa dito, public declarations on social media, however alarming, cannot take the place of formal testimony in an appropriate legal venues. For the good of the nation, such claims must be examined transparently, impartially, and in accordance with the rule of law. Yan ang panawagan ng CBCP. Isabi po ni Ping Lacson at yung mga legal experts po, walang weight yung statement ni Saldico kasi naka-video lang niya. Hindi ma-cross-examine, hindi ma-check yung katotohanan niya. Hindi naka-oath,
kahit nga nakaos, halimbawa yung inos ni Gutesa, na-discovery peke. Yun pa mga kababayan. Kaya tama itong statement po. Itong video na ginawa ni Attorney Carlo Ibanez, isa pong abogado, at yung binansagan pong rockstar lawyer, pakinggan po natin yung paliwanag niya. Lahat naman siguro tayo napanood na mga videos ni Saldico. Ang tanong ng lahat, credible ba ang statements niya? In other words, dapat ba siyang paniwalaan? Well, hindi siya credible. Kasi itong mga pahayag ni Saldico, hindi siya wala credible. siyang tinatawag na probative value. In other words, tulad ng sinabi ni Lacson, evidentiary weight ang mga sinasabi niya. Walang weight. Bakit? Ang mga statements niya, iginawa lang niya sa isang video. Doon siya nagkwento at nag-akusa. Pero itong kwento niya, hindi siya under oath. Hindi siya gumawa man lang ng statements at pumirma sa harap ng notaryo. You see? Sa batas, pag walang oath, walang accountability. Kita so, ninyo? kung nagsisinungaling sa video, walang perjury, walang kaso at walang risk. Kaya anybody can say anything in a video. Kasi nga, wala silang pananagutan. Yun yung sworn statements, nakakapagsinungaling pa ang mga tao. Tulad ng Gutesa na hindi under oath. Tapos, there is no way to test the credibility. Walang nakakapagtanong sa kanya ng clarificatory questions. Walang nakakapag-point out sa kanya ng mga malabong statements niya. Wala rin nakakapag-check kung consistent siya under pressure, kung tinanong siya ng paulit-ulit. Wala rin nakakapag-observe ng kanyang demeanor. Higit sa lahat, walang nakakapag-challenge sa mga idiot lang po ang niya. maniniwala Nga, unless tanggap ninyong mga idiot kayo. Niya, dapat umuwi siya, gumawa ng sworn statement, isubmit sa DOJ or sa Ombudsman or kahit sa Senate. Until then, hindi dapat ito siniseryoso. Hindi kasi testimony ito. Video rant lang siya. Correct. Wala siyang pagkakaiba doon sa mga video ng mga lalaking umiiyak at sinisiraan ng ex niya kasi iniwan siya. Exactly. Mula yan po sa isang rockstar lawyer na si Attorney Carlo Ibanez. Pagkatapos, sabi ni Saldico, wala daw siyang natanggap, zero. Natawa na lang po siya, si Susan Enriquez. Yan Sabi ni Saldico, wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Kaya sabi sa post ni Susan Enriquez ng GMA, kawawa naman pala siya. Walang daw napuntang pera sa kanya. Baka gusto mo patayuan kami ng bantayog. Iwan ko sa iyo, Saldico. Walang hero sa inyo. Pari-pari kayo. You see? Pinagtawanan na lang po ni Susan Enriquez, reporter ng GMA. So kung gusto ninyo magpauto po sa mga gustong patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos, choice ninyo yan. Di ba? Hindi namin kayo pwedeng pilitin. Kung gusto ninyong maging moron, idiot, ipagpatuloy ninyo. Kung saan kayo masaya, ituloy lang ninyo ang inyong mga pinagagawa. Tingnan natin kung saan kayo pulutin. Di ba po? Basta kami po na mga matitino, na mga mamamayang Filipino, we support the government kasi yon ang tinuturo ng Bible. Let every soul be subject unto higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained by God. Whosoever resisted the power, resisted the ordinance of God. Yan ang totoong turo ng Bible. Hindi man po sinusunod ng mga sikta ng relihiyon. Ang ginagawa nila, pinipilipit nila yung mga talata sa Biblia para mag-fit sa kanilang gustong mangyari sa buhay. Huwag ganun po. Pag ganyan, hindi ka totoong Kristiyano. Peking Kristiyano po ang gumagawa ng ganun. Napakalinaw ang turo sa Roma 13. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamalaan sapagkat walang pamalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamalaang umiiral. Kaya nga ang lumalaban sa pamalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot.
Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi, unless wala kayong budhi. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang mga dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Mga tao po na lumalaban sa gobyerno, dinidisrespect yung mga leaders natin tulad ng ginagawa ng mga DDS, tulad ni Harry Roque na tuwang-tuwa sa pangangantyaw sa ating Pangulo. Sasayaw-sayaw pa na bangag-bangag-bangag, ngiwi-ngiwi-ngiwi. Ganon din si Attorney Rowena Guanzon. Ang inspirasyon po nila, Diablo. Diablo ang inspirasyon po nila. Yan ang malinaw sa katuruan, mga kababayan. They're inciting the people to rebel against governing authorities. And rebellion is of the devil. Napakalinaw po ang turo ng Bible. Yan o. Proverbs, sabi ni King Solomon, an evil man seeks only rebellion. Evil man. Ang mga masasamang tao, evil man, walang iba daw na iniisip rebellion. And a cruel messenger will be sent against him. Naintindihan na ninyo mga moron, mga idiots. Hindi pa ninyo maintindihan yan. Wala na tayong magagawa. Di ba? At tayo gusto lang magpaliwanag para sa kaayusan ng ating bansa. Katahimikan ng ating bansa. Huwag pabibiktima po sa mga manipulators, sa may mga vested interest po, sa may mga gustong pagtakpan yung kanilang kamalian. Kaya gusto nilang palitan yung ating Pangulo. Kasi yung ating Pangulo ang siyang nagpapaimbestiga sa massive corruption po sa gobyerno. So naiintindihan na ninyo po. Mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor, actress Maritoni Fernandez. Mainam po ito sa mga cancer patients at for cancer prevention. Sa mga business inquiries ninyo and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po. Nakabase po sa Amerika.
Sa mga mahilig magpa-spa, punta na lang po kayo sa Pamper City by OMG, your luxury escape, located at Asiana City, Parañaque City, Metro Manila. Siya yung isa sa mga brand ambassador, mga kababayan. Sparkle GMA artist Aya Domingo.